lods, haru. Yes, napanood nyo na ba yung ating video na nakaraan na pumunta tayo sa city? Ay, kung hindi pa, puntahan mo muna yun at balikan mo ko dito, okay? And this is it, ang part 2 ng ating paggagala sa city, my favorite place, and walk with me in the city. And syempre, sisingit natin yung ating introng napaka-fresh at bagong-bago talaga. Intro, pasok! Tingnan natin anong makikita doon. So yun, bugas ko yan. Dito tayo. Dati siguro may puno dito. May kumakanta nga ni doon. Tingnan natin kung ano yung mga kumakanta nila. And ayun nga, meron pa nature pa rin dito. Which is very good, very nice. Kasi ang init talaga. Pero mahangin. Talab mo nga lang tatalab. Feel mo nga lang natalab sa mukha mo yung mukha talagang iningatan. Rinig yung kumakanta. Puntahan natin. Ay, nagpapalakpakan na. Tapos na yata. Tapos may pa-playground doon. Ayan o. Yan, kadugsong yan ng Oriental Bay.
Ito naman yung city. Tapos dun yung pa-shopping. Doon tayo pupunta mamaya. Nasaan na yung nagpa-perform? Ayan sila oh. Meron silang pinagdiriwan. Ah. Sayang din natin inabot ng kanilang presentation. Doon yung playground. Tapos yung park. At doon na tayo sa hindi masyado mainit. Doon sa shoppingan. At doon na rin tayo kakain kasi gutom na ako. At diba ang ganda. Ito yung mga tinatanong-tanong ko sa sasakyan. Pag hindi natin mapara yung driver. Ano? Punta na tayo doon. Sa tingin ko nga ay hindi na ako maliligaw dito sa City of Wellington kasi nga ito nga yung aking favorite place. Punta na tayo sa kainan para maging favorite place ko na talaga siya. Ako gutom na. Ito pa yung isang place na sabi ko parang gusto ko maglakad doon. Ayan o. Kasi parang asosyal. Ayan o. Yung kulay black na yan o. Ganda. Pagbigyan nyo na ako. So, nasisipatan ko na. Alam ko na tong place na to. Kasi, nakapunta na tayo dito sa Willis Lane. Very, very nice. Dito na tayo kumain sa Willis Lane. Let's go. And dito na lang tayo sa chicken and chips na may iba't ibang sauce. Let's go. Tawagan muna natin si Lolo. Naisip niya talaga ako. Pero tatawagan ko na siya sadya. Tingnan natin kung nasa na siya. Hello, nasa ka na? Nasa ka na ga? Ayun na nga, hindi natuloy ang ating pamamasyal. Nag-meet na daw kami ni Lolo. At kami ay iuuwi na niya ako. Bala ko pa naman pumunta sa Parliament. So, labas muna tayo. Mag-meet muna kami bago ako kumain. Pero gutom na ako. Dito tayo nag-exit sa kabila. Ayan. Tapos punta na tayo doon sa mga shoppingan. Doon daw tayo magtatagpo. Medyo mahirap kasi dito ang sakayan. Parking.
ito nga, sa layo na nilakad ko sa city, sa Lower Hat din ako pumatak kumain. So sabi ko, daan mo na lang ako sa Poco at ako bumili ng croissant. Tapos dito tayo natuloy sa Queen's Gate, sa Kokodak, at timing naman si Rapa Boy nag-gym. So, sabi nga namin mag-meet kami sa Kokodak at sabay-sabay na rin kami uuwi kasi nga may pagsamba tayo after nito. Hindi pa naman, magre-rest pa naman tayo ng kaunti. Instant family picture tuloy ngayon. Pero ang itsura ng lolo nyo, luging-lugi. At ito nga, may nagaya ng McDo dahil it's payday. Syempre, tuwan-tuwa naman ako. Patol ako dyan. Pero yung itsura nung nagyaya ay parang naman napipilitan. So, ito yung una ulit nating McDo dito sa New Zealand pagkarating galing Pilipinas. And minsan ang tawag nito nila sa McDo ay McCafe o kaya ay Macas. So, dito, burger, pero wala talagang rice. Tapos, ditong huli lang, nagkaroon siya ng chicken wings. Meron naman sila talagang chicken, pero nuggets lang yung maliliit. Pero ngayon, talagang chicken na talaga. And first time natin to matitikman kasi yung una natin bili bago tayo umuwi sa Pilipinas ay para kay Rapa Boy. So, hindi na ako nag-ano dun kasi busog na ako. At first time ulit natin makakatikim nito, chicken wings. Pero kung iaano mo siya, mas masarap yung parang katulad na rin ng KFC. Kaya lang, mas masarap yung sa KFC kasi may anghang. Ito, pareho silang yaang crispy sa labas, pero juicy sa loob. Diva, ang ganda. At lalo na ito. It's my day off, kaya walking time tayo kasi ang dami nating mga kinain ng mga nakaraan, kailangan nating i-burn. Na-enjoy ko naman talaga itong pag-walking kasi madami nga tayo nakikitang magaganda. Syempre, nakakainip din sa loob ng bahay. And at the same time, nakakatulong din tayo sa ating health, diva. May pugad ng ibon doon sa taas. And yung pag-walking, ginagawa ko din yan minsan pag early out ako sa trabaho. And yung lakas ko, inuubos ko sa paglalakad. Gusto ko bagang alamin yung mga pasikot-sikot dito. Lalo yung mga shortcut na yan kung saan pumupunta. At nag-i-enjoy talaga ako sa paglalakad at sa pagmamash. Gala talaga ako, in short. Nabitin pa nga ako sa paggagala at natimingan ko ang paghatid kay Rapa Boy. Sumama ako sa Wainui. Wow! Minsan nga isang umaga may nagyaya ng pa-breakfast. Syempre, papatulang ko yan. And before work nga, dumaan nga kami dito sa Sweet Vanilla. And first time nga natin makakatikim nito, kaya video natin na. Parang siyang pang breakfast siya na medyo may tamis, tapos may parang naan siya. So, ito, madami yung na-order natin. Kaya yung iba dito, vinaon ko sa work. Diba? Nakatipid ang lola nyo. And, ang isa pa nating dinayo, itong pagpapawoof ni lolo. So, yearly, ine-inspect yung sasakyan mo kung pwede pa ba siyang i-drive dito sa road dito sa New Zealand. Hindi ko lang sure kung yearly nga talaga. Pero parang yearly nga. May bayad yun. Ang pagkakaroon nga ng sasakyan ay talagang highly maintenance. Merong para repair, yung lisensya ng driver at lisensya din ng sasakyan. May isa pa, yung insurance na sasakyan din. At may gasolina pa! Pero sa case nga ni Lola, talagang dapat sa isang pamilya merong talagang sasakyan. Kahit ako, commute lang, pero okay lang, sanay na ako. Pero kay Lolo talaga,
at saka sa church natin. At medyo malayo-layo din kasi yung trabaho ni Lolo dito sa bahay. At saka talaga kailangan talaga yon. Ay, ang paggagala ay malilimitan. And update sa buhay. Ay, makulay naman yung aking buhok dyan. Pero ewan ko lang sa tunay na buhay. Yes, andito na nga tayo sa New Zealand ulit. Pero yung mga post natin, yan yun eh. At ang panahon, para tila bagay gustong bumagyo. Pero syempre, go pa rin, may pasok ako. Basta meron tayong aabangan sa life. Hindi ko pa lang siya mabigay ng buong detalye. Pero malalaman nyo yan sa mga susunod na mga pagkakataon. At isiningit nga ito at i-update ko muna kayo dahil nga ilang weeks na tayong nandito sa New Zealand at talaga nag-a-adjust pa din. Kasi nga, umalis tayo ng mayroon, bumalik tayo ng wala. Bahala na kayo umintindi. Kung nagets nyo yun, umalis tayo ng meron, bumalik tayo ng wala. And tinan nyo ang aking ngipin, ng ating kagastusan. At pag-uusapan natin niya sa bahay kasi para kung eng-eng na nagpapalabas ng ngipin din eh. At malapit naman ang aking day off. Mas aga na tayo sa day off. Pag-usapan natin yan in the future. Ay, may nagbigay nga sa amin ng bulaklak. At syempre, meron tayong party yan. Pero bubukod pa in the future. Tingnan natin. And sinundo nga ako ni Lolo after work. Tingnan nyo naman. Talagang bumagyo na. Ay tamo ka, sa lakas ng hangin ay matatakot kang mabagsakan ng mga punong ito. At yun nga ang pinag-aalala ni Lolo pag nagdadrive siya dyan pag umuulan at mahangin ng ganyang kalakas. And sa lakas ng hangin nga ito ay papunta tayo ng bundok sa Wainui Mata at kakaunin nga natin si Rapa Boy. So napag-desisyon na naming kumain muna dun sa taas at hintayin na siya matapos sa kanyang ensayo. Kasi nga delikado din ang panahon, kaya intayin na lang namin siya para isang daan lang sa bundok. Biruin nyo ka, sa lakas ng hangin na ito, dadaan tayo sa taas ng bundok. And we're here na sa KFC at tayo lang ang customer. Meron naman nag-pick up pero pasulpot-sulpot kasi naman ang lakas ng ulan. And we're here na sa pinagpapraktisan ni Rapa Boy at tinake out na lang natin ng food ang ating paboritong anak at yung grapes nila dun, grapes, strawberry pala. Ang Laguna. Yeah. Ay ikot ang ulan. Pasok na. Dapat bukas pa naman eh. Suspend na. Bisitahin natin ang ating garden. Ano kayang lagay ni Tech? Grabe. Kahapon, merong nakalaglag ng sanga dun sa school ni Rapa Boy.
Oh. Gosh! As. Ito ang towel ko. Ang aking halaman. Okay naman dun sa taas. Dito talaga. Kasi bumubukas yung pinto. Ang towel ko. Gosh. Mamaya, ayun, tinan mo, natanggal na yung pang-lock. Ayan, o. Ang lakas ng hangin. Aking At towel. meron pa nga kaming ibon dito sa may gilid ng pinto. Kawawa naman. And kain-kain. Perfect pag nga ganitong panahon. Ay, tuyo. Yes, as kape. And yun nga, nagsuspend na sila ng classes at timing naman day off ko. Buti na lang. And nawala na nga ang ulan at nagka-chance akong mag-uli-uli at ito ang nakita ko sa Avalon Park at kung saan-saan pa. Ayan nga, yung mga tagtumbahang mga puno, oh, di mo sasabing maliit at mahina yan. Eh, ang lalaki nga. Tapos yan yung babagsak sa iyo o kaya sa sasakyan. Oh, no. So, yun nga, nakita natin yung mga puno na hindi nga din sure, hindi din safe. Pero, syempre, kailangan natin yung nature. So, ito yung bubong nung palaruan doon sa Avalon Park. Hindi ko alam kung sadyang ibinaba muna or sadyang bumigay. And ang mahalaga ay sana'y walang nasaktan at mag-ingat tayo sa mga ganyang mga pangyayari and maging positive tayo sa panibagong bukas. O, hugot. And syempre, kahit bagamat may mga ganun, ay tuloy ang gala natin. Yes, dumayo ko ng chika sa panonood din ng Netflix dito sa bahay ni na Joyce. And syempre, nagdala din ako ng ngot-ngotin. So, ito nga yung cornic nating dala sa Pilipinas na binabad sa syuka. And let's eat. And after nun, ay tumabay kami dito sa may nasan kabilang ng basta. Tapos, meron kaming nabalak. At yun ang ating pag-uusapan sa ating next video kung saan tayo mapapapunta. Meron tayo mga kasamang gumala. Let's see. And nagtara na nga lang ako pa uwi. At syempre, walk-walk ulit tayo. Walang katapusan lakad. And dyan talaga ako nagiging masaya. Talaga. And see you on my next video. Abangan. Thanks for watching. Bye-bye. Let's go home na. Bukas na ulit ang galat. Bye-bye.